Ako nare-report doon, kumakalat doon, nagtulak ako ng droga. Maraming paratang sa atin na yung iba naman hindi totoo. Alam niyo po, sobrang gulo talaga naranasan kong laging mapaaway gabi-gabi kasi nga po gangster kami. Miyembro po ako ng TBS. Hanggang ngayon po, nasa TBS ako pero alam ko, nilagay ako dito ng Panginoon para ipangaral sa kanila si Jesus at patanggapin sila sa Panginoong Diyos. Alam niyo po, nung time na talagang wala pa ako sa Panginoon, ultimo magulang ko talagang sinasagot ko. Hindi lamang ako suwail na anak. Kumbaga, bukod sa sakit ng ulo talaga, grabe. Sobrang, kumbaga sa, kung yung description, sobrang balahura ng buhay ko noon. Sobrang gulo, sobrang dilim. Alam niyo po, hanggang sa isang gabi nga, nasangkot ako sa isang trouble. Doon ko naranasan makulong. Alam niyo po, nung time na yun, talagang walang dumalaw na tropa ko. Alam niyo po kung sino lang yung dumalaw na nag-iisang tao nung gabing yun? Yung mama ko na umiiyak. Umiiyak siya nung dinalaw niya ako sa kulungan. Sabi niya, anak, ba't naman pinabayaan mong ganito yung mangyayari sa buhay mo? Ito pa yung gusto mong buhay na makita na magiging anak mo. Eh po yung sinabi ng mama ko ng mga time na yun habang umiiyak siya. Talagang natouch din ako kasi doon ko nakakita yung mama ko na grabe humagulgol. Awang-awa sa itsura ko nung nasa loob ako ng kulungan na yon. Alam niyo po, nung time na yon talagang naranasan ko, iwanan lahat ng tropa ko. Wala ni isang dumalaw sa akin, nangatakot sila. Di ko alam kung nangatakot ba. O syempre, ayaw lang nilang madamay. Kasi ganun nga ganun naman talaga, di ba? Sa kasiyahan, marami tayong kasama, nandyan sila. Pero sa problema at pagsubok, iiwanan tayo ng mga yan. Pero alam niyo, isa lang ang sigurado ako. Merong isang Diyos na hindi nang iwan sa akin ng mga oras na yon. At nangusap sa akin, nung time na yon, nung nasa loob ako, talagang pinagsisihan ko, nandun yung regrets. Kaya naman nung nakalaya ako, nag-decide ako na umalis doon sa lugar namin sa Bataan. At lumuwas nga po ako papunta ng Maynila, kung saan nakitira ako sa tito ko, na pastor din pala, si Tito Lito ko. At doon, in-invite niya po ako sa isang Sunday service, which is yung JTG Manila. Sa Bambang pa po kami noon, sa isang maliit na garahe. Doon po, nangangaral ang isang pastor. At si Reverend Glenn Ramos po yung nangangaral na yon. Talaga naman ng mga time na yon, na nakapakinig ako ng Word of God, hindi naman biglaan yung pagtubo niya yung pagkilos ng Diyos sa atin. Pero basta pala nataniman tayo ng salita ng Diyos, kikilos siya sa atin. Amen? Alam niyo po, at that very moment, nung tinanggap ko yung Panginoon, nakaramdam talaga ako ng kakaiba. Nandun yung humagulgul ako, napaluhod, at pinagsisihan ko lahat ng mga kasalanan ko. Alam niyo po, sa kabutihan ng Panginoon, ito ang aking ano. Ito ang aking ano. Ako nawa'y salamang din sa mga pagkataniwang bata na naghahanap ng pagmamahal at tensyon at kalinga. Sa pagkata ko yun nahanap, kaya pumasok ako ng gaha. Minor de edad pa lang ng mga panahong kasagsagan. Dito nahubog, nahasa, natutong dumiskarte, natutong makisama inaral ang kalakaran ng hali. Dala ng kapusukan, iba't ibang vision na tikman ko, maakit na mula sa kamunduhan. Ang mga matahong ito, aming mundo'y umiikot sa droga, babae, pera sa mga kalin eskinita. Gabi-gabi parang may gera, kang laban sa gang, bala sa tapat ay bala. Kaya ako tawagin kami mga sundalo ng kalsada. Sinumang napumubuhay sa baril ay sa baril na mamatay. Ilan na rin sa mga kaibigan ko ang namaalam at namatay. Ito ang realidad sa magulong mundong pinasukan. At sa buhay kong ito, bakit parang merong kulang? At ang kulang na yun ay ang Panginoong Jesus. Panginoon, ang kabutihan ko, ang kabutihan ko, paano kong ginagawa buhay kong ito, ang buhay kong ito, pag-ibig ko sa buong mundo. Ito ang aking, sumayan niyo kami, Panginoon. Ito ang aking
na nag-usap sa akin noon. Iiwan ka ng lahat, maging ng iyong mga kaibigan. Ngunit ako hindi kita kailanman iiwan matapos sa pangyayaring yun. Ako ay nagpasyang lisanin ng lugar na kinagisnan ko. Kahit mahirap para sa akin hanggang isang hapon ng linggo, ako ay naimbitahan sa isang gawain ng Diyos kung saan may nangangaral sa harapan. Ako yung may usok at alak, maluwag ang damit na suot, nahihiya sa ibang tao, kaya tanong mo po sa pinakalikod. Naunawaan ko na meron pa palang Diyos na nagmamahal sa akin, na sa kabila ng mga kasalanan ko'y handa akong patawarin kahit ako'y nahihiya'y lakas loob lumapit sa harap kung saan ako'y sumabay sa isang panalangin ng pagtanggap. Panginoong Jesus, inaangkin kong ako'y makasalanan sa buhay kong ito. Ikaw pala ang siyang kulang na kailangan, dalawang kamay ko na ataas na nalabang suko sa iyo. Inaalay ko buong buhay at itong puso ko sa iyo. Sa presensya mo'y nasubukan ko ang tunay na kagalakan. Ibig na walang katulad sa iyo ko lang naranasan at mula na si Jesus ay tanggapin ko sa puso ko. Pinagayari ang buhay ko'y binago niya, di na naging tulad pa ng dati. Ipagsisigawan ko ang malakpakan natin ang Panginoon. Kabutihan ko, kabutihan mo. Paano mong ginagawa buhay kong ito? Ang buhay kong ito ay hindi ko sa buong mundo. Itong sa mamamagitan ng musika. Kung dati ako'y sakit sa ulo ng mga magulang ko, ngayon isang pamilya na kaming nagsisimba tuwing linggo. Maging sa aking mga kaibigan, pinamamakita ko kung paano pinago ng Diyos ang isang gangster na tulad ko. Naengkwentro ko ang Diyos at naranasan sa aking buhay, kaya wala na akong dahilan para bumalik pa sa dati kong buhay. Hindi sa Kanya mahalaga anuman ang ating nasaraan, walang imposible sa Kanya. Tayo'y Kanyang kakakapagan. Ito ang istorya ko, paano kung nakilala ang Panginoon at kung paano sa Kanya nagkaroon ng personal na relasyon.